Hey guys, usapang preparedness, no? Pag-usapan natin ang importance ng pepper spray. Okay, so before anything else, know the law kung nasaan kayo. Okay, so this is YouTube, internet, international. So don't assume na parehas tayo ng batas. Okay, so etong pepper spray na to, binili ko to kay Mrs. Ginawa niya tong keychain. Naka-attach pa to sa susi niya dati. And then, naalala ko, nagpunta kami sa isang water park. Sinita kami sa gate. Hindi raw pwede. So, ginawa ko, yan, pinauna ko na sila, tapos, nilagay ko to sa kotse, iniwan ko sa kotse. So, kita nyo dito. Meron siyang metal. Yeah, may metal piece yan. May tornilyo na nakausli. Tapos rubber. Pwede mo to magamit na glass breaker. Glass breaker. So, yan siya. Pwede siya nakaklip. Pwede gawin mo siyang keychain. And iba-ibang kulay. So, I think ito, sa camera, sky blue. Pero in person, parang greenish ang kulay nito Ba't kaya? Parang green. Anyway, parang may iba pang kulay yan. May iba pang colors. May pink pa yata nito. No, pambabae. So, maganda yan. Okay, so, pag-usapan natin yung importance ng pepper spray for self-defense as a non-lethal deterrent. No? So, hindi naman lahat pwede magkabarel or hindi lahat willing gamitin ng barel. Okay? So sabi nga nila, hindi naman daw lahat ang barel ay solusyon. Okay? So maganda kung may option ka for a non-lethal like this, pepper spray. By the way, mura lang to. Nabibili lang to sa Walmart or sa sporting goods store. I think below 15. Below 15 bucks lang to. Minsan 12, minsan 14, mga ganoon. So, bakit daw importante ito for a non-lethal self-defense option? Makapag-offer it's gonna offer a chance to escape, no? Para makatakas ka lang. Diba? Escape from immediate physical harm by causing temporary blindness, intense pain, and respiratory distress to an attacker. It is popular, portable. Yeah, portable, maliit lang. Pwede mo ilagay sa bulsa, no, sa bag. Yan, portable tool for personal safety against both people and aggressive animals like bears. Actually, hindi naman bear, dogs. So, maganda rin to kung naglalakad kayo ng aso, katulad ko, no? Sa hapon or sa umaga, nilalakad ko yung aso. Aso ko, 3 kong aso, na mababait naman yung mga yon. Ang problema, no, pag may nasa lubong kayo na aso na nakakawala, tas malaki. Sabi ko, hindi ko paano ko po protectionan yung 3 kong aso, lalo na yung isa, no, pinakamaliit si Rocky. 'Di ba? So at least hindi mo naman gustong barilin yung yung aso ng iba. Generally nasa nature ng lahi nila na maging aggressive sila pagka hindi nila kilala yung aso kasi very protective sila sa amo nila, mga ganun, or sa territory nila. No, I think magandang 'yon, maganda example 'yon na kung you gonna walk your dog, maganda meron kayong pang deter sa mga wild dogs or mga nakakawala na aso. Hindi ko ma-imagine magagamit mo to sa bear kasi may nabibili naman talaga ng bear spray dito sa US or sa ibang national park nga pwede kang magrenta. Sabi ko pwede kang magrent. Ano yan, parang sa I don't know, Wyoming yata. Pag mag-hike ka, pwede kang magrent. Tapos pag hindi mo nagamit, pwede mo isole. Okay naman kasi hindi naman everyday makaka-encounter ka ng bear doon. Pero just in case, dapat may dala ka. 'Di ba? Ganun 'yun yun ang purpose ng self-defense. Its effectiveness lies in incapacitating an assailant long enough for the user to flee. Yun, para lang makatakbo ka and call for help. Through proper training and checking, local laws are crucial for safe and legal use. So, dapat train mo yung sarili mo, paano mo to gamitin? Kasi baka mataranta ka, i-press mo to,
walang mangyayari. Ano ka, at saka dapat alam mo kung saan lalabas yan. Dito yan dapat lalabas. So, ito yung safety cover niya para hindi accidentally mag-discharge kahit hinanap mo sa loob ng bag mo, nataranta ka, hindi mo mapipress. Kung kailangan i-flip up mo muna yan bago mo i-press. Okay, very, convenient, very intuitive. Okay, ano ba tatak nito? Saber ang tatak nito eh. Common na to. Actually, matagal na to eh. So, I think June na napalitan. June na to napalitan. Papalitan ko na to. Bibili na akong bago. Pero ano kaya, bago ko palitan to, testingin ko muna. Natatakot na ako. Hindi ko alam kung ano effect sa akin kasi may sakit ako, di ba? Baka mamaya matrigger. Maganda rin kasi to na meron kayong ganito sa kotse. Kasi nga, yan, may glass breaker, lalo na sa Pilipinas, no? Napapalibutan tayo ng tubig. Pag binaha ka, yun, palagi pang binabaha ang Pilipinas. Pag binaha ang sasakyan mo, mamamatay ang power ng sasakyan mo. Pag patay ang power, hindi gagana ang power door, hindi gagana ang power window. So, trap ka. Maraming nalulunod. So, kung wala kayong ganito, dapat meron kayong way para mabasag nyo yung salamin, para makalabas agad kayo. Huwag nyo na i-figure out paano paganahin yung computer ng kotse nyo. Just break the glass and get out. Kasi, flash flood, biglaan ang dating yan. Kaya may mga namamatay sa sa flood. Dahil hindi sila nakakalabas. Ano daw importance and benefits? Ano benefits ng pepper spray? It creates distance. So, hindi mo kailangan dumikit. Kaya yun din ang ayaw ko sa yung mga nabibiling yung high voltage na kailangan idikit mo pa sa attacker mo. By the time na madikit mo yon, wala na, nahawakan ka na niya, nasaksak ka na niya. 'Di ba? So at least yung pepper spray, may distance kayo kahit ilang feet. Temporary incapacitation, temporary lang naman. The active ingredient is oleoresin capsicum. Parang type pa na yan, pepper irritant. It causes immediate burning, intense pain, involuntary eye closure, and difficulty breathing, disabling the threat quickly. Parang natutukso talaga ako kaya testingin ko sa sarili ko to bago ko siya palitan. Non-lethal force. Non-lethal. Provides a way to stop an attack without causing permanent injury, making it a humane alternative. Sabi ko nga, yung iba, hindi buo ang loob na gamitin ng baril or gumamit ng baril. So, I think this is a good option. Portable and accessible. Maliit lang yung canister. It fits on keychains or in bags, making them easy to carry for everyday protection. Lalo sa mga babae. I think madali lang itong i-conceal, ilagay sa bag or sa purse or gawing keychain. Sabi ko nga sa inyo, keychain namin to kasabay nung car key. No? Versatile, effective against human attackers, and inulit na naman niya. Considerations for use. Flee and call. The primary goal is to escape. Hindi ka makikipaglaban, hindi ka makikipag-away using this. Kailangan mo lang siya temporary para makatakbo ka or tapos makahingi ka ng tulong. Weather and wind, kailangan mo i-consider. Okay? Be cautious when pag malakas ang hangin, ginamit mo to, baka sa'yo pa di ba? Sa'yo pa tumama yung spray. Check the laws, napaka-importante. I-check nyo kung legal ba kung nasaan kayo nakatira. Baka mamaya illegal, kayo pa yung hulihin ng police. And sabi ko nga, nung sinita kami sa water park, nung nakita to na keychain, pinalagay lang sa kotse. So, hindi ko alam kung ganun din ang gagawin sa inyo, no? Baka sabihin, tumawag kayo ng police, may nagdala ng pepper spray, kulong ka, yari ka, di ba? So, dapat alam mo yung batas. Practice and training. Okay? Understand, paano mo gamitin, no? Kung mura lang naman, di mag-practice ka, practice mo sa labas, testing mo yung gaano kalayo, di ba? Tapos bumili ka ng isa pa na spare para familiar ka. Kasi pag first time mo gamitin, baka mataranta ka, hindi mo alam kung saan mo itatapat, na dapat dyan pala, na hindi mo alam, kailangan mo itaas to. And share ko lang din yung napanood ko kay John Correa ng Active Self-Protection, no? Sabi niya, siya rin daw nagkikerry ng pepper spray kasi hindi naman lahat ng pagkakataon kailangan putukan mo yung yung threat.
And example ko nga dyan, nung nakatira kami sa Lucena, meron akong Kia nun eh. Pag ako namamalengke, naiiwan sa Kia Pride yung misis ko tsaka dalawa kong anak. Pagbalik ko, umiiyak yung isa kong anak kasi natakot dahil daw may baliw na tinatadyakan yung pinto ng kotse, natakot siya. Pero imagine mo, kung nandun ako, puputukan ko ba yung yung baliw? Hindi, 'di ba? Pepper spray pwede na. O takutin mo lang siya. Sige, pag ginawa mo pa yan, sprayan kita. 'Di ba? Usually, mamagano, hindi wala naman sa tamang pag-iisip eh. Titigil na yan. So, ibig sabihin, hindi mo naman kailangan gumamit ang barel. So, okay, may nagtanong do sa namin sa seminar namin, no, yung kaibigan ko din si Chris yata pa rin nagtanong noon, no. Ano daw masasabi sa beer na? Actually, hindi ako pabor sa beer na. Beer na yung yung may projectile na pepper balls tapos courting barrel. By the way, may pepper spray na courting barrel. Huwag kayong bibili ng ganon. Mas maganda yung mga ganito lang. Bakit? Kasi pag courting barrel, baka yung assailant, pag madilim, akala niya, babarilin mo siya. Ano ibig sabihin? E di may karapatan siya na putukan ka niya. Kasi akala niya, baril yung dala mo. Yung pala, pepper ball lang eh. Diba? Or pepper spray, pero courting barrel. Diba? Baka ilaban mo yan sa korte na, uy, ikaw pa lang nag-threat, ikaw ang threat dahil akala nung assailant babarilin mo siya, kaya pinutukan ka niya ng totoong baril. Kaya hindi ako talaga pabor sa beer na yung beer na nagsushoot ng pepper balls or something similar like yung assault gun yata, assault gun, no? Hindi ako pabor sa ganon. Mas maganda pa bumili ka ng totoong baril kung ganon gagamitin mo. Plus, yung presyo noon, mas mahal pa minsan sa totoong baril. I'm sorry sa mga dealer ng beer na or something similar like assault gun. Okay? Kung bibili kayo ng gano'n, bumili na kayo ng totoong baril. Kasi baka it might get you killed. Pagka pinorma mong gano'n, puputukan mo siya ng pepper balls. Akala niya, totoong baril, unahan ka niya. Yari, siya pala may totoong baril. Diba? So, I suggest yung mga ganitong itsura lang or something similar na spray. Anyway, ang purpose mo lang naman is lumayo siya sa'yo eh. Diba? And maganda to, madaling ma-deploy. Press mo lang na ganyan. Okay? Practice mo lang, tsaka dapat alamin mo. Kaya sabi ko minsan mag-sacrifice ka ng isa, kung mura lang naman, spray ka sa labas, sa backyard. Tapos bumili ka ng isa, yun na yung kikerry mo. Anyway, so ito maganda nga, meron pa siyang glass breaker nakasama, multipurpose. I think meron pang, yung iba may seatbelt cutter pa. Ito, ay wala tong seatbelt cutter. So yung iba may, it's up to you. And sabi ko, ulitin ko dapat alam nyo yung batas, alam nyo kung allowed, no, na magkaroon kayo ng pepper spray. Kung allowed naman, it's a good option, and also it's a good combination with your lethal protection. Ano ibig sabihin? Maganda, may barrel ka na, tapos meron ka pang ganito. Pag na-assess mo na yung threat ay hindi naman kailangan putukan, edi use this. I think yun din yata yung sinabi nung instructor namin na si Tio, na pag nagkikerry siya everyday, meron siyang barrel, meron siyang knife, meron siyang pepper spray, may brass knuckles pa nga siya eh. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat kailangan barilin mo agad. 'Di ba? So, comment down below, let me know what you think. Also, pahabol pala, no? It's also a good option for your significant other like your wife or your girlfriend, no? Kung takot sila sa barel, I think this is a good option. As long as it's allowed by law. Yan, Saber pepper spray. Comes in different colors. Green to, green, hindi to blue. Bakit kaya ganun? That's it guys. Thanks for watching. Bye!